presentasyon ng testigo will not prove anything. It will not prove that the Vice President committed the crime nor an impeachable offense. Kaya sa totoo lang, ngayon ang cross-examination, pero kung akong abogado, no cross-examination. Useless para sa akin. Kalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nais ng prosekusyon na dumalo nga yung Vice Presidente sa nagpapatuloy na paglilitis. Alamin natin yung iba pang detalye sa ulat ni Angel Pastor. Eksaktong 2:00 nag-umpisa ang Day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 21 senator judges ang present sa ikalawang paglilitis. Sumentro ang Day 2 ng trial sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa mga pagbabanta umano ng Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng impeachment trial, sinimulan ng prosekusyon ang pagpresenta ng kanilang unang testigo mula sa NBI Cyber Investigation and Assessment Center na si John Mark Calilong. Pero bago pa man humarap itong nasabing testigo, ay nagpahayag na ang House Prosecution Panel ng kanilang pagnanais na ipatawag si VP Sara bilang hostile witness dito sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Matapos nga ito ng mabilis na pagbisita ni VP Sara sa Senado nitong Martes para makipagpulong sa kanyang defense team. One of the key witnesses, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. Pero binigyang diin ng presiding officer na bagaman handa silang tugunan ang motion ng prosekusyon ay hindi nire-required si VP Sara na dumalo sa impeachment trial. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Sa unang ipresentang testigo, mariing tinutulan ng defense panel ang iniharap na NBI agent na si Calilong dahil walaan niya ito sa Articles of Impeachment laban sa bise. Your Honor, may we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Cebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Hindi naman pinabura ng impeachment court ang nasabing motion ng depensa. Nauna nang itinanggi ng kampo ni VP Sara ang mga aligasyon. Ayon sa kanyang mga abogado, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang kanyang karapatan sa malayang pananalita na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Iginit din ng depensa na walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na kumuha si VP Sara ng isang assassin o hitman upang gawin ang nasabing mga akusasyon. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang testigong si NBI agent Calilong tungkol sa mga notes na paulit-ulit niyang binabasa habang nagbibigay ng testimonya at kung isinumiti ba ang mga ito bilang ebidensya sa impeachment court. The witness here, for the record, mentioned that he was referring to notes. Kanina pa po ito. Could he please clarify what specific notes he was referring to? Who prepared those notes? When were they prepared? And were they made before, during, or after the events he have testified about? And also, these notes, nabigyan po ba ang defense ng Capitol? Was this submitted as part of the evidence also, Mr. Presiding Officer? Additionally, the question is, was he relying on these notes to refresh his recollection while giving his testimony today?
Ipinaliwanag naman ni Kalilong na siya mismo ang gumawa ng mga naturang notes habang isinasagawa ang investigasyon. Anya, isinama na rin ang mga nilalaman ng mga ito sa kanyang sinumpaang salaysay o affidavit. Gayunman, nilinaw niyang hindi mismo ang mga notes ang isinumitin niya bilang ebidensya. Tutol naman ang kampo ng defense panel sa mga paliwanag ng prosekusyon hinggil sa kanilang testigo. Ayon sa kanila, tila ang prosekusyon na mismo ang sumasagot para rito. Ibinasura naman ng impeachment court ang motion ng depensa at pinayagang manatili sa record ang paliwanag ng prosekusyon bilang tugon sa tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Samantala, humiling naman ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipatawag bilang mga testigo sina OVP Chief of Staff Zulieca Lopez at NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni VP Sara. Hiniling ng prosekusyon ang pagpapalabas ng subpoena ad testificandum upang mapaharap at makapagbigay ng testimonya sina Lopez at Matibag sa pagdinig. Pasado alas 6 nag-adjourn ang day 2 ng trial at magpapatuloy sa Miyerkules, July 8 alas 2 ng hapon. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Regarding nga doon sa iniharap na unang witness sa pangalawang araw na impeachment trial ni VP Sara, yun nga, may piniresenta nga na video doon. Pero hindi ko siya masyadong natutukan yung buong impeachment trial, Attorney Sal. Pero ano po masasabi ninyo doon sa naging overall assessment doon sa witness, Attorney Sal? Unang-una, pag-usapan muna natin yung pinakita niyo yung video na isang abogada Yes. ang nagsalita. Medyo nilinlang nga tayo nitong itong prosecution Parang una, sinabi nila na yun ang haharap para magpresenta ng testigo. No? Akala natin, siya ang mag-handle ng presentasyon ng testigo. Yung pala, magsasalita lang doon, magpupropaganda lang. Babanatan lang si Inday Sara na dumating, pupunta pa yan dito, gagawin daw nilang hostile witness. Yung pala, nag-ano lang. Hindi lamang nagpupropaganda, gusto lang sigurong makita mukha niya sa telebisyon. Hindi naman pala siya ang mag-handle ng presentasyon ng testigo. Now, pangalawa, kaugnay naman dun sa testigo. Alam po ninyo, mawalang galang na sa lahat. Sa aking palagay, parang nasayang ang 3 oras na panonood natin doon sa presentasyon ng testigo ng prosecution. Bakit kanyo? Ano ba ang testimonya nito? Ang testimonya lang naman ito, di umano, pinanood niya yung mga pahayag ni Inday Sara at in-authenticate niya kung ito nga ay tunay na lumabas at kung ano ang mga sinabi niya, yun din ang nakita niya doon sa Facebook, sa Meta, kung saan pa. Tapos nagpresenta ng mga affidavit na nandun sila nung panahon ng sinasabi ni Inday Sara yun. Teka muna, bakit? Ang tanong ko, kini-question ba yung mga pahayag ni Inday Sara? Has the defense disputed that? Kinontra ba nila na walang ganon? Na hindi nagsalita si Inday Sara? Wala akong narinig na kinokontra nila yun. Ang sinasabi nila, pag gagamitin mo yan, kailangan yung context. Kaya nga gusto nila, hindi lang yun ang papakita mo sa screen, kundi lahat, kung yun yung mismong komperensya. Dahil kung papakita mo lang yung portion na nagagalit siya, iba ang magiging pananaw mo. O madalit sabi, bakit ka pa magpipresenta ng isang testigo na wala namang halaga? Anong makukuha mo? Hindi naman dinidispute. It's not disputed na nagsalita si Inday Sara ng ganon. Ang sinasabi ng depensa, at yun din ang sinasabi natin noon pa, na yung pahayag niya ay sagot lamang sa isang vlogger. Kailangan titingnan mo yung context. Kung baga, nagsusumbong siya sa bayan na merong mga nagpaplanong pumatay sa kanya at kung patayin siya, paghiganti niyo ako. Yun lang naman ang punto ron. So para sa akin, useless yung testigo ng prosecution. Because, number one, yung video, hindi naman dinidispute yun. Number two,
yung presentasyon ng testigo will not prove anything. It will not prove that the Vice President committed the crime nor an impeachable offense. Kaya sa totoo lang ngayon ang cross-examination, pero kung ako abogado, no cross-examination, useless para sa akin. Meron akong napansin nga pala kahapon. Yes, attorney. Kahapon, alam mo yan si Unti, Yes. maraming bagay yan na hindi kami nagkakasundo niyan. Palagi natin napupulaan yan. Pero kahapon, medyo hindi yata naintindihan yung punto de vista niya. Meron siyang sinasabi sa hukuman at sa prosecution na teka muna, kasi nung ipipresenta na yung NBI, ang tanong ko, sabi niya, hindi niya naman naprubahan. Nagkontrata siya ng mamamatay tao. So ang tanong ko sa inyo, tinatanong ng Ontiveros, ito ba ay isang krimen yung ginawa niya, yung mga pagpapahayag niya? O ito'y mali lang na asal? Ang sagot naman itong prosecution, nagtalumpati ron. Ang talumpati, madalit sabi, nagpropaganda. Kaya sinasabi ko nga kahapon kay Jason, akala ko, nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, propaganda proceeding pala ito. Kasi ito namang presiding officer na si Escudero, wala nang ginawa ito kung hindi overrule ang objection at pumapayag sa propaganda ng kabila. Oh. Kaya useless. Pero yung punto ni Ontiveros, sinasabi niya, teka muna, nagpipresenta ka ng testigo mo dyan. Ano bang saysay niyang presentasyon mo yan? Hindi, kasi sinasabi niyo na nagpanta siya at nagkontrata. Wala naman kayong ebidensya na nagkontrata nga ng assassin. So, anong saysay yung testigo mong yan? Yun ang punto niya. Nakakala naman ng isang senador, akala niya naman, itong tanong na ito ay parang laying the foundation para makapagsalita ng propaganda ng mga isa. Hindi. May punto si Ontiveros doon. Iyon din ang sinasabi natin na bakit mo pa ipipresenta ang isang testigo na hindi naman nagpapatunay na merong ginawang krimen itong si Inday Sara at hindi rin nagpapatunay na impeachable offense. Kaya useless. Sana hindi na mag-cross-examine ng depensa kasi ano may cross-examine mo doon? Hindi naman nila dinidispute na talagang merong press conference. Hindi naman nila dinidispute na sinabi ni Inday Sara yon. Ang sinasabi lang nila, sige, nagsalita siya ng gano'n, pero pakinggan niyo kung bakit niya ginawa yon. At yung ginawa niya, yun ay kasama yun sa kalayaan ng pagpapayag at walang krimen doon. Yan ang punto de vista ng depensa na tama naman. Ayan. At well, Attorney Sal, sa iba pang balita kaugnay dyan ay aalamin natin yung mga sa point din naman ng mga counsels ng both sides sa ulat ni Sheena Torno. Alamin natin dito. Sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ihinarap ng prosekusyon ang unang testigo nila na si NBA Senior Agent John Mark Calilong. Si Calilong at ang kanyang team ang nagsagawa ng forensic digital investigation sa online press conference ng Bise noong November 2024. Nagkaroon ng mainit na palitan ng argumento sa pagitan ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor at Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa sa pagsisimula ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsimula ito matapos ihayag ni Defensor ang kanyang opening manifestation na agad namang pinutol ni Narvasa. Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? I will... Pweneso ng depensa ang paraan ng presentasyon ng prosekusyon dahil sa halip na iharap agad ang kanilang ebidensya testigo ay nagbigay pa umano ito ng mahabang naratibo. Iginit naman ni Narvasa na hindi kawalan ng respeto ang kanyang pagtutol, kundi paggit lamang sa wastong court procedure. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead
them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what, May I be allowed what is to reply? proper is that they present their first witness. Inawat naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang magkabilang panig at inatasan ng mga ito na sa kanya idaan ang lahat ng kanilang sasabihin at motion. Kasunod nito, iniharap ng prosekusyon ang kanilang unang testigo na si Kalilong. Si Kalilong ang umunoy ng ngolekta, nagpreserba at nag-authenticate ng mga video na nakuha sa pamamagitan ng Open Broadcaster Software o OBS. Kabilang dito ang online press conference ni VP Sara noong November 23, 2024 kung saan umano'y nagbanta ito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez. Which was posted on the Facebook page of Harry Roque, sir. Why is it that your request was made to Meta? Si Meta po kasi yung parent company po ng Facebook. Hiniling ng prosekusyon na maipalabas sa impeachment court ang 2 minutes and 18 seconds na bahagi ng video na naglalaman ng umunoy pagbabanta. Pero tumutol ang defense team ni VP Sara. Nais silang matiyak na ang video na ipapakita ng prosekusyon ay kapareho ng video na nasa kanilang hawak. This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a 2-minute portion of a 2-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification by this witness. Humirit naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipalabas na lamang ang buong video. And I don't really want to go home today believing one thing based on a 2-minute clip and then come back next week to watch the 2-hour clip. Pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito. Medyo umiiba. Gayunman, pinayagan ng presiding officer na ipalabas ang maikling bahagi ng video mula sa orihinal na mahigit 2 oras na recording. Matapos itong maipalabas, kwestiyon naman ni Senator Rizzo Hontiveros ang prosekusyon kung paano mapatutunayan ng mga video na may kinuha talagang assassin si VP Sara. Tugon dito ng prosekusyon. Prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor. Kwestiyon naman ni Senator Judge Pia Cayetano naging tanong ni Hontiveros dahil tila anya nagbigay ito ng pagkakataon sa prosekusyon na magbigay ng closing statement. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper. Pinalalahanan naman ng presiding officer mga kapwa Senator Judge na iwasan ang mga magkakaparehong tanong. Bukod sa video noong November 23, 2024, inilabas din ng prosekusyon ng video noong October 18, 2024 na may kaparehong konteksto ng umunoy pagbabanta. Ipresenta rin ang iba pang video kabilang naging reaksyon ni na PBBM at Romualdez sa mga naging pahayag ni VP Sara. Hindi naman na ituloy ng prosekusyon ang pagpapalabas sa iba pang video, kabilang ang press conference ni VP Sara noong nagbitiw ito bilang kalihim ng Department of Education. Umabot na mahigit 4 na oras ang cross-examination ng prosekusyon sa kanilang unang testigo na si Kalilong. At pasado alas 6 ng gabi nitong Martes ay nagpasya ang presiding officer na si Senator Cheese Escudero na ipagpaliban ang cross-examination naman ng defense team ni VP Sara Duterte kay Kalilong. Kasabay nito ang pag-adjourn ng Senate Impeachment Court. Bukas ng Miyerkules ay ihaharap ng prosekusyon ng isa pa nilang testigo na si Attorney Jeremy Lontok, hepe ng NBI Cybercrime Division. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno,
SMNI News. Ayan nga, Attorney Sala. Pero may gusto lang po ako idagdag sa balitang yan, Attorney Sala. Dahil nasabi rin ni Attorney Carlo Narvasa na, Your Honor, for the record, we have the copy of the document. How can he be identifying the document when he does not have the copy? So sinabi niya, are you following a script? Is he following a script? Kaya sinabi din ni Attorney Virgil Ligutan, oh my goodness, Your Honor, please, I move that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. Ano pong reaction niyo doon na part, Attorney Sal? Bago ko sagutin yan, unang-una, yung reporter mo, mali ang kanyang sinasabi, hindi cross-examination yung kahapon. Tawag doon direct examination. Ang cross-examination ngayong araw gagawin sa testigo. Kahapon, direct examination yun. Now, pagdating naman doon sa gaya ng sinabi ko, walang kahalaga yung mga pinag-usapan kahapon kaugnay sa testigo. Kasi yung ang testigo, ino-authenticate lamang. Na inimbestigahan niya, pinanood niya, tapos may mga affidavit na nandun sila. Ang punto nga anong saysay niyan? Hindi naman kini-question na hindi nangyari yung mga yung press conference. Hindi naman kini-question na hindi niya yung mga sinabi niya. So ano ang pinuprobahan mo doon? Dapat nga sa pre-trial pa lang nagkaroon na sila ng agreement. Okay yan. Sige, gawin mo yan. Gawin mong ebidensya o gagawin din namin ebidensya kasi hindi nga dinidispute Di ba naiintindihan nitong prosecution? Nobody is questioning, I have not heard from the defense, questioning the authenticity of that press con na nangyari nga. Hindi naman nila sabihin, hindi nangyari yan, gawa-gawa lang yan. Ang sinasabi nila, nangyari yan, pero pakinggan nyo kung bakit niya sinabi yon. Sapagkat sa mga sinabi niya, ay napapaloob sa kalayaan ng pag-isang impeachable offense. Yun ang punto roon. Kaya yung mga palitan nila, wala yun. Sayang ang panahon ng pakikinig. At saka yung mga, but having said that, Yes. kung napakahalaga sana ng testigong yun, yung mga punto de vista nung defense, yung mga objection niya, tama lahat yun. Pero, gaya ng sinabi natin, useless nga yung testigong yun. It doesn't prove anything. It will not help the prosecution. I believe ngayong araw, Attorney Sal, yung sa pangalawang testigo na po ang magpepresenta, if I'm not mistaken po. Bukas, ngayon ang cross-examination, wala pa namang cross-examination unless, kasi umalis na ako dahil bored na ako Nung umalis ako, direct testimony, hindi ko alam. Pero ang sangayon kay Senador Bongo ngayon ang cross-examination. Ayan, maraming salamat. Pero kung ako nga, hindi ko na i-cross yun. Ano ba, i-cross ko pa doon? Hindi, kasi para sa akin, sa tingin ko sa kaso, useless yung pagpurabang mo. Kasi, kung alibawa, ako si Inday Sara, hindi ko naman kini-question na sinabi ko yun. Pero pakinggan niyo kung bakit ko sinabi yun. Saka kahit na sinabi ko yun, hindi yun isang krimen, hindi rin yun isang ground para impeach niyo ko. O yan ang punto ni Inday Sara. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. At abangan pa rin po natin ngayon ng ikatlong araw kung saan magkakaroon ng cross-examination sa mga testigo. Anyway,